Nangyari po to sa akin. Naghahanap ng staff yung employer ko asking me if meron daw ako mare-recommend. Since may long time friend ako na tinulungan ko ang problema nang makapasok na mareklamo. Kaya lesson learned po na kahit matagal na kaibigan mo, ikaw ang mapapahiya at munti ka na ako tanggalin. Kaya pag pinagkatiwalaan ng employer, wag sayangin. Kaya siguro po yung ibang mga kakilala nyo dito sa Canada ay maaaring hindi na po sila nagre-recommend dahil nga po dun sa kanilang sad experience. Ayaw po kasi natin na siyempre nag-recommend tayo tapos mapapahiya tayo, di ba? Okay, nagmamadali na kami kasi late na kami sa aming appointment. Let's go! Paano ka bukas yung Ay, lumabas. Mami! Ang kulit ka. Ang kulit. Hulihin mo. Hulihin mo. Bilis. Ano ka? Alright. Gotcha. Ha. Bakit? Wala. Tinatawagan ka na? Hindi. Hindi naman. It's ano bang oras na? Anong oras na rin? Francis. What's the time? 2:29? 2:30 yung appointment natin. Nang gusto pa talaga na lumipat dito sa unahan. So kung talagang kailan ka nagmamadali, tsaka pa naman aabutin itong traffic light. That is what I call Murphy's Law. Yeah. Wala na kasi. Oh my gosh, Let's go. Open it. Is this Harry? Yeah. Yeah. Harry the Hairy Guy. So, ayan, dito kami na late sa grooming ng aso namin na si Harry. And we will be back here at around 4:45. So, mga 2 hours na i-groom si Harry. Kung mapapansin ninyo, under development pa ang lugar na ito, kaya wala pang masyadong bahay, pero mga ilang panahon lang siguro mapupuno na ng bahay ito. Yan o. So yung mga nagdidig sila doon
Kasi magtatayo sila ng mga bahay. Ito, bakante pa itong mga to. Kita nyo, for sale. For sale pa yung mga yan. Mabilis ang development dito sa Edmonton ng mga bahay. Parang kabute na nag-uusbungan yung mga bahay dito. At napakabilis ng pag-construct ng bahay dito. Ng isang buwan lang, may makikita ka na halos tapos na yung bahay. So dito tayo mag-uusap-usap sa lugar na ito. This is a park here in our neighborhood. Tingnan nyo to. Pond yan oh. May mga naglakad. Frozen kasi yung pond. Tingnan nga natin kung frozen talaga. Frozen nga. Wala akong lugar na mapwestuhan dun sa my park kasi hindi maganda yung scenery. Although maganda talaga yung scenery dun, kaso lang hindi makapture nitong camera ko. Kaya dito na lang ako pumesto. Salamat sa Diyos at mayroon na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. Kamusta na po ba yung inyong mga pag-a-apply papunta dito sa Canada? Leave a comment below kung ano na po yung result ng inyong mga application, kung malapit na kayo makapunta dito sa Canada, at kung naandito na kayo sa Canada. Ipagbigay alam nyo po sa akin para naman makontak ko kayo at ma-interview ko kayo at mabigyan natin ng information yung iba mga kababayan na nag-a-apply pa lang papunta dito sa Canada. At ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin for today. Kasi noong nakaraan, naglabas ako ng video about dun sa isang kabayan natin na nag-refer or nag-recommend ng kanyang mga kaibigan, but sad to say, ay na-disappoint lang yung kanyang employer doon sa kanyang mga nirecommend na mga kaibigan daw. Kung di nyo pa po napapanood yung video yon, ilalagay ko na lang po dito sa link dito para mapanood nyo po yung video yon. And dahil nga doon sa nilabas kong video yon, maraming mga kababayan natin ang nakarelate doon sa experience nung kabayan natin na nag-recommend ng kanyang mga kaibigan, pero sad to say, napahiya lang siya doon sa kanyang mga na-recommend na kaibigan sa kanyang employer at nagalit pa sa kanya yung kanyang employer. And with that, babasahin ko po yung ibang mga comments nung ilan sa mga kababayan natin na nakarelate doon sa sad experience nung kabayan nating yon. Ito po. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan nila, pero i-check nyo na lang po yung mga comments na yon sa comment section below nung video na inilabas kong yon. So, ang sabi po ng isa nating kabayan ay ito: I relate you sir sa topic na to. Nangyari po to sa akin. Naghahanap ng staff yung employer ko asking me if meron daw ako mare-recommend. Since my long-time friend ako na tinulungan ko ang problema nang makapasok na, mareklamo. Kaya lesson learned po na kahit matagal na kaibigan mo, ikaw ang mapapahiya sa mismo boss. Siguro sa mismong boss. Kasi ako yung pinagkatiwalaan at muntika na ako tanggalin. Mabuti okay yung record ko, ako na lang kinausap ng boss ko. Kaya pag pinagkatiwalaan ng employer, wag sayangin. Huwag nyo po talagang sasayangin mga kababayan yung opportunity na ibinibigay sa inyo ng inyong kaibigan. Kaya nga po nirecommend kayo ng kaibigan nyo kasi kaibigan nyo po siya at nagtitiwala siya sa inyo. Huwag mangloko ng mga dokumento. Sayang kay kabayan, big opportunity na yon. God bless po sir, continue to share a positive life journey and thoughts po. Nakaabang po, avid subscriber. Ingat po to all your family. At basahin pa po natin yung isa pang komento ng isa nating kabayan. Hindi man ako yung nag-recommend, pero parang ako yung nahihiya sa nangyari para sa kanya. Hindi nakakapagtaka kung bakit may mga taong ayaw mag-recommend ng mga kakilala nila.
Yun po, pag minsan nadadala po kasi yung iba na mag-recommend ng kaibigan nila kasi kung meron na po silang sad experience. Kaya siguro po yung ibang mga kakilala nyo dito sa Canada ay maaaring hindi na po sila nagre-recommend dahil nga po dun sa kanilang sad experience. Ayaw po kasi natin na, siyempre nag-recommend tayo tapos mapapahiya tayo, di ba? Bukod sa kanila nakilala nila yung tao, ay bukod pa dun yung mga posibleng gawin nung tinulungan nila. Too bad for them. Sinayang nila ang pagkakataon. And last comment po ng isa nating kabayan, talagang sayang na sayang talaga ang pagkakataon. Marami talaga ang gusto makapagtrabaho dyan. Kaso nga, walang kagaya na naikwento nyo. Kailangan muna pagdaanan ang mahirap na stages pertaining po sa pag-a-apply kung minsan naman hindi sineswerte. Samantala, based po sa naikwento nyo, may tumulong na nga't lahat na wala pa po. Sana pag may ganyang opportunity, grab na agad dahil alam mo naman na legit. Hirap na pag mawala ang opportunity. God bless po sa inyo, Sir Sok, at sa family ninyo. Salamat po dun sa inyong mga comment, and I know that you can relate to that sad experience ng isa nating kabayan na nag-recommend sa isa niyang kaibigan. At kagaya nga ng nasabi ko dun sa video yon, sana po pagka mga ganung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng mga kaibigan natin, i-grab na natin yung opportunity at wag naman po sana nating ipahiya yung ating kaibigan na tayo ay pinagkatiwalaan. So, that's it for me today mga kababayan. I hope na nagustuhan nyo ang video ito, and I've been waiting for your comments para ma-incorporate ko or maisama ko po dito sa aking mga videos na ginagawa, kasi binabasa ko po talaga yung inyong mga comments at yan po ang pinagkukuhaan ko ng content pag minsan. Kagaya nito, di ba? Naisipan ko na, maganda siguro na i-share ko yung kanilang mga karanasan. Although marami pa po silang shinare do sa comment, finilter out ko lang po yung ilan na ma-share ko dito sa aking video ngayon. Kasi hindi ko naman po pwedeng basahin lahat ng mga comments and i-incorporate ko dito sa video ito. Pero yun po, i-check nyo na lang po yung mga videos ko and magbasa din po kayo ng mga comments, kasi yung iba doon ay nakakatulong po, lalo na doon sa mga applicants na gusto makapunta dito sa Canada. Meron pong iba doon na nagko-comment din at nagre-reply doon sa mga kababayan natin may mga katanungan kung paano makapunta dito sa Canada. So hanggang dyan lang po mga kababayan, samahang nawa kayo parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at sa inyong mga pag-a-apply. Magandang araw po sa inyong lahat. Susunduin na namin si Harry. Tingnan natin kung anong itsura niya. Yan na siya. Harry! Hey! There he is. He's so sweet. Yeah. He does really well. You look handsome with the ribbon. I wasn't sure. I know that I think Adrian did them last. I know she does. Hey. Pogi na ni Harry. Wow. Pogi na, bango pa.